May kwento ako. Lalaki ako at meron akong babae. Babaeng hinihintay na magbalik sa akin. 19 years old lang kasi kami noong kami ay magkarelasyon. At dahil nga sa parehas kaming bata pa, pinaghiwalay kami ng magulang ng girlfriend ko. Ay, naku. Hey, I feel the same. Wow! Hindi ko siya makalimutan dahil paborito ko ang amoy ng kanyang katawan. Katawan! Ay! At sabi ng mga magulang namin ay mapusok pa daw ang aming mga damdamin. Kaya bigla na lang siyang dinala sa Maynila at doon na siya tumira. Hindi na siya bumalik sa aming probinsya. Noong panahong yon, sa loob ng isang taon, pabalik-balik ako sa bahay ng girlfriend ko. Naglalakas loob na pumunta sa bahay nila para magtanong kung nasaan siya. Ngunit, hindi nila ako binibigyan ng sagot. At sabi nga nila, hindi rin daw nakikipag-usap yung girlfriend ko sa magulang niya. Ay, kuya, ang lakas ng loob niyan. In love na in love. So ako, nag-focus na lang ako sa pag-aaral at sa murang edad ay nagtayo na ako ng sarili kong business. Kasi na-challenge ako sa magulang niya na sinabihan ako na wala daw akong mararating. Ay, grabe naman yung magulang ng girlfriend mo, ha? Siguro dahil sa pagpupursige, gumanda ang daloy ng business ko. Pero may kulang. Dahil wala ang girlfriend ko. At ang tanging pinanghahawakan ko ay ang mga sandaling kami pa na gustong-gusto kong amoy-amuyin ang halimuyak niya. Bakit siya sa probinsya yung iba ba anong amoy? Amoy daeng? Kahit pa halos 4 na taon na ang lumipas, siya pa rin ang itinuturing kong girlfriend. Kahit sinasabi ng iba, ano ka ba? Wala, kinalimutan ka na nun. Pero kasi hindi naman kami naghiwalay. Hindi kami nag-break. Maayos naman kami bago siya pinalayo sa akin. Wow! Mala Romeo and Juliet. At si Kuya Mati, easy yan. Tapos bumalik siya sa probinsya namin. Nagpakita sa akin matapos ang 4 na taon. At syempre ako, mataas ang pag-asa ko na magkakabalikan kami dahil maganda na ang buhay ko at may maibibigay ako sa kanyang magandang future. Ngunit nalaman ko na nagkaanak pala siya sa Maynila. Hindi siya pinanagutan ng tatay ng bata dahil may pamilya na yung nakabuntis sa kanya. Oh my gulay. Pero sa mga mata ko, siya pa rin ang babae na patuloy kong mamahalin. At kahit anong nangyari sa kanya, hindi nagbago ang pagmamahal ko. At ang hinahanap kong amoy ay naamoy ko na naman sa kanya. Sabi niya nga sa akin, parang isinalba ko siya mula sa kalbaryo na pinagdaanan niya. Yes, FM.